Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Welcome po sa bawat isa, especially po yung mga kapatiran natin sa galing sa Thailand, no? And sa Mongolia po. We are missing you all. And lagi po kaming nananalangin at si Lord po ang bahala sa kanyang mga anak. Amen? Amen. So, can we all stand and let us pray bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa gabi na ito, O God, that we want to take this time and commit it to you, Lord. Amin pong Friday service, O God. Ikaw po ang magpala, Lord, ng aming mga gawain dahil kayo lamang po ang aming tinataas sa lugar na ito, O God. Lord, kayo po ang manguna, mangusap. Kayo po ang magpuno, Lord, sa buhay ng inyo pong mga anak. Bless us, O Lord, as we are about to hear, study your word, O God. Bless niyo po ang aming mga online viewers. Even po, Lord, ang NWBC family po na nandito po. At kung may mga padating pa lang po, Panginoon, ay ingatan niyo po sila. Kung sila man po ay hindi makakarating, Lord, ikaw po ang magpala sa bawat isa, O God. Salamat po muli, and we just want to rest, Lord, in your presence tonight. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And tayo po ay mag-aral sa atin pong Friday lessons. So again, we are now on our last lesson. Amen. Oh, praise God. This is again a book from our pastor, Pastor June Malaso. Pinag-aralan po natin ito, and 7 lessons po ito totally. If you remember, July pa natin ito inumpisahan. Kaya for the past 3 months, pang-4 na buwan na po ngayon, ay ito po yung every Friday ay pinag-aaralan natin sa ating Timothy School of Ministry for our discipleship training. At ngayon nga po ay nasa last lesson na tayo. Kaya praise God. Napakabilis po. And I pray na na-bless po tayo ng mga lesson na ito. At kung gusto nyo pong balikan ay nasa YouTube po natin ito for your future reference. At kung gusto po nating pag-aralan po ulit, no? Kasi po, napakaganda ng libro na ito. And for me personally, habang ina-adapt ko ito sa pagtuturo natin sa Friday, I was really blessed. And I also pray na kayo din po naging pagpapala po sa atin ito. At nawa nga po ay maging tool po sa atin para mas lalo pa pong lumalim tayo sa ating spiritual growth. Amen? Hindi yung para bang dahil nakarinig lang tayo ng grace, ay hindi na natin alam kung ano ba yung grace. Okay? Ano po ba talaga ang totoong grace ng ating Panginoon? So, the title of our last lesson is called Serving in the Local Church. Ito na po ang ating panghuli na tatalakayin, no? So again, as a review po, para ma-refresh lang po tayo, ang lesson 1 natin again is called Appreciating Your Blessedness, na tayo daw po bilang mga Kristiyano ay pinagpala na, kumpleto na, natapos na kasi dahil sa finished work ng ating Panginoong Jesus doon po sa cross of Calvary. Bless na ang buhay mo. Ano man ang pinagdadaanan mo na sa tingin mo ay parang, hindi naman ako blessed. No. You are already blessed. Kasi po, ito na po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi niya, it is finished. Okay? So, ito po yung tinalakay natin. We are appreciating our blessedness. At dahil nga po dito, no, because of our blessedness, pinag-aralan naman natin sa lesson 2 yung living the normal Christian life na kailangan bilang mga anak na ng Diyos
mga Kristiyano na tayo, makita natin kung paano na mabuhay bilang isang normal na Christian. Eh baka mamaya ay kapag di natin alam ay namumuhay pala tayo ng abnormal na Christian life, no? Kaya nga po, we learn na may mga characteristics ng pagiging Kristiyano na dapat po nakikita sa atin. Kaya nga po, even though we are saved, prone pa rin tayo sa kasalanan. Sino rito hindi na nagkakasala? No? Lahat pa rin po tayo. Kaya nga, pinag-usapan natin ito sa ating lesson 3, dealing with your own sins. Okay? And then, kapag yung kapatiran naman ang nagkasala sa atin, sila naman yung nagkaroon ng offense, so, we move to our lesson 5 na learning to forgive. Paano naman tayo bilang magkakapatid sa Panginoon, paano naman tayo magpatawaran? Lalo na kung nakasakit tayo o sila ang nakasakit sa atin. Okay? And then sa last lesson nga po, no, yung pinag-aralan natin, if you will recall, dun po sa lesson 6, committing to a local church. So dito po pinag-aralan naman natin kung paano ba mag-commit sa isang local church. Paano ba tayo pipili ng isang local church? Kasi hindi po pwede na basta-basta lang tayo pupunta ng isang church. Kailangan, chine-check natin na meron bang katangian itong church na ito na dapat nakikita natin sa isang biblical church. Okay? So, ito po yung pinag-aralan natin. Kasi po, di po ba, we learn na hindi ibig sabihin na church, ang pangalan ay totoong church. Marami pong ganito ngayon dito, no? Dapat may standard po na nakikita according sa standard ng Bible. Hindi dun dahil, kami, may standard kami. Meron nga kaming mission, may vision nga kami. Pero hindi naman pala biblical yung kanilang standard, okay? So, and then, after nakapag-commit ka na, doon sa isang local church, yung totoong church po, no? Ngayon, ano yung susunod na gagawin natin? So, ito na po yung pag-aaralan natin. Okay? Serving in the local church. So, the title of our lesson 7 is called Serving in the Local Church. So, again, huwag tayong mag-alala. Katulad po ng mga previous lesson natin, huwag tayong magmadali. Okay? Namnamin natin ito. Di po ba, pagka minsan may paborito ka, tapos nakikita mo na, uy, konti na lang. Di po ba, para bang tinitipid-tipid mo pa siya? Ayaw mo pa siyang maubos? Kasi ninanamnam mo. Kasi matatagalan na naman bago may umuwi ng Pilipinas at dalhan ako niyan. So let's allow the Holy Spirit to illuminate His words at siya po ang magtuturo sa atin. Amen? So let's look at our passage. Sabi po sa 1 Peter chapter 4, 10 to 11, as each has received a gift. Sino daw naka-receive ng gift? Sila lang ba? Dito lang ba? Bawat isa. No? Bawat isa. Lahat daw po tayo naka-receive ng gift. So, sabi dito, use it, gamitin mo ito to serve one another as good stewards of God's varied grace. Napakalaking biyaya yan. Kaya kailangan gamitin daw natin ng maayos kasi bilang mabuting taga-pangalaga, okay, ng binigay niyang gift. So, whoever serves as one who serves by the whoever speaks as one who speaks oracles of God, o may gift siya about teaching. Okay? So, ito yung ginagamit niya. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, so may gift siya ng paglilingkod. Okay? Sabi dito, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ, to Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. So, dito po sinasabi ng ating passage, lahat daw tayo binigyan ng Diyos ng regalo and we are to use that gift para saan? Para to serve one another. Okay? Ito po yung sinasabi dito. Para daw sa ikalalago ng gawain. Okay?
But then, a lot of Christians, they think na nasa church lang sila para ma-entertain. Punta ako doon kasi gusto kong maglibang. Parang nasa clubhouse na lang po sila. Kaya sila pumupunta ng church. Kasi magkikita-kita kami. Amen? So ito po yung nasa isipan po nila. Sabi sa libro, the church in general is becoming more and more like a movie house. Yung church daw po ay nagiging para lang daw katulad ng isang sinehan. Pinupuntahan mo para manood, para maglibang, para magpalipas ng oras. Okay? So people come in every Sunday and be intellectually fed or emotionally engaged and then go out to review what happened. So ibig sabihin, nasa church lang daw po sila for the sake of being entertained. They may think and ask, kung nagustuhan ko ba yung praise and worship? Diba? Tapos sasabihin nila, naku, mukhang sablay si sister dun No? Ay, si pastor, hindi naman magaling magturo, nakakaantok. Okay? O kaya, pagkakain nila, sabi nila, ano ba naman ito? Kulang sa sahog. Diba ba? So in those conversations, they would either commend what they like or criticize what they disagree with. So they would also compare the service to another church where they happen to attend or the preacher to another preacher they know. So andun lang daw po sila para pumuna ng pumuna. No, they just want to criticize. Tapos nga, ikukumpara nila, mas maganda dun sa church namin dati. Okay? Minsan ganito po tayo no? Ay, mas magaling yung preacher namin kaysa dyan sa preacher nyo ngayon. So, andun lang po sila para pumuna na to the point, wala naman silang ginagawa. Kaya nga, ang sabi po sa Bible, kapag ang isang tao daw po ay wala nang ginagawa, they soon learn to gossip. Okay? Sabi sa 1 Timothy 5:13, tingnan niyo po ito, sabi dito, besides that, they learn to be idlers. So yung idlers po is a person who avoids work. Okay? Umiiwas ito sa trabaho. Ayaw niya mag-involve kasi nga tamad. Ito po yung sabi sa Bible, no? Sabi dito, going about from house to house and not only idlers, but also gossips and busybodies saying what they should not. Hindi lang daw po sila nagiging tamad, mga pakialamero pa ng buhay na may buhay. Okay? Hanggang sa nakikipagchismisan na lang sila pag nandun sila sa church. Ito po ang nangyayari. At hindi po ito yung purpose ni Lord kung bakit niya tayo nilagay sa isang church. Okay? Tingnan niyo po sa John 13:15. Sabi po dito, nagbigay ng example si Lord kung ano yung gagawin natin. Ano ba yung naging buhay ni Lord nung nandito tayo? Nung nandito siya sa lupa po. No? Ano ba yung naging buhay niya? No? Sabi po doon, for I have given you an example that you also should do just as I have done to you. So ano yung ginawa ni Lord? Naglingkod siya. Di ba? And then sabi po sa Galatians 5:13, for you were called to freedom. Brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. So pinalaya na daw po tayo ni Lord, kaya nga we are now called to freedom. Pinalaya na tayo. Pero yung freedom na yan, hindi mo daw siya gagamitin sa walang bagay. Walang kwenta. Kailangan makita mo yung opportunity na binigay na sa'yo ni Lord. Ano po yung opportunity? Opportunity na magpaghamit sa Kanya. To serve. To be a blessing doon po sa iba. Maging daluyan tayo ng pagpapala, hindi kabigatan. Diba? Kaya pupunta ka ng church, ikaw ba ay pagaan o pabigat? No? Kasi, tingnan niyo po, no? Minahal tayo ng Diyos. Ito yung sinasabi, pinapakita dito Dahil minahal ka ng Diyos, ngayon, anong gagawin mo? Mamahalin mo rin siya.
Yun yung parang sukli mo. Mamahalin mo rin si Lord. Tapos yung pagmamahal mo, ito yung magiging daan sa paglilingkod mo. Amen. Kasi mahal ka ng Diyos, gusto mong mahalin siya, kaya maglilingkod ka because ang susi ng paglilingkod mo ay, ano sabi dito? Your love. Oh, kaya nga, but through love, serve one another. Okay? Nakikita po ba natin yung sinasabi sa Galatians? Kaya nga po, lahat ng ginagawa po natin sa church, kailangan, ang goal natin ay natututo ka ba? Kasi, paanong paraan? Di po ba, nandito tayo sa church, hindi naman tayo nagkukwentuhan lang dito, di ba? Hindi naman tayo rito parang nagpapalipas lang ng oras. Nandito tayo, ang pinaka-main reason is nakakakinig tayo ng salita ng Diyos. Nakapakinggan po natin. Ngayon, kapag nakapakinig ka ng salita ng Word, nag-aaral ka, ito ngayon yung means para nai-equip ka ngayon. Ito pala yung kailangan kong gawin, kailangan kong matutunan. Tapos, when we are equipped, dito na po tayo mabibuild. Kaya nga sabi po sa Ephesians, we're helping to build the body of Christ. Tingnan niyo po, sabi dito, He gave the apostles, the prophets, sino nagbigay ang Panginoong Jesus, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the works of ministry, for building up the body of Christ. Okay? That's why the purpose of Christ for the church is to have a church busy propagating the gospel message. Ito yung main reason. Bakit tayo nandito sa iglesia? Inaalagaan tayo, natututo tayo, para ngayon tayo ay magpagamit din. Para masabi din natin sa kanila yung nangyayari sa buhay natin, yung kaligtasan na natanggap natin. Okay? So, iniligtas tayo ni Lord para tayo naman daw yung magpagamit. Kasi kapag lumalalim ka, natututo ka, then, mag-aakay ka na. Tapos yung inaakay mo, ikaw na yung mag-aalaga. Ikaw na yung magtuturo, okay? Kaya nga sabi po ng ating Panginoon, siya yung example natin sa paglilingkod. So the Bible says, Jesus came to serve and not to be served. Sabi po sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Kaya nga po, sa Bible makikita natin na kapag ayaw mo mag-serve, ayaw po natin gamitin yung gifts na nagtatamad-tamad po tayo, may warning si Lord. Okay? So if we are being idle, hindi daw po natin nagagampanan yung dapat na ginagawa natin. Then ang sabi ni Lord, merong consequences ang pagiging tamad. Kasi may freedom ka na eh. Diba? Pero yung freedom mo, ginagawa mo sa flesh. Sa pansarili mo lang. Hindi doon sa opportunity para maglingkod. Kaya nga sabi po dito sa Matthew 25:41-43, tingnan niyo po ito. Then He will say to those on His left, depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Dalawa yung kinakausap ni Lord dito eh. Dalawang parehas na parang, Lord, hindi naman kita nakita na pinakain kita. Hindi naman kita nakita na nagutom ka at binigyan kita ng tubig. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. I was stranger and you did not welcome me. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Ibig pong sabihin, nung nagtuturo po ang ating Panginoon sa kanyang mga disciple, ang concept lang ng gusto niyang ipakita ay yung the kingdom of God, tapos tayo, servant. Lalo na po sa mga parables. Singnan niyo po, sabi sa Matthew 18:23, therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. Kaya kung alam na natin yung rest of the story, yan po yung the parable of the unforgiving servant. So makikita natin yung negative side
na dyan po sa istorya na yan, na kapag hindi mo ginawa ng maayos ang pagiging servant mo, then merong consequence. Pero ang point nga po dito, as children of God, tayo din ay servants. Okay? Ito po yung sinasabi lang ni Lord. No? Tingnan niyo po yung contrast, no? Sa tingin mo, ano yung mas pipiliin mo? To be the enemy's servant o to be God's servant? God's servant. God's. Kasi di ba dati, alipin ka rin. Tama? Dati alipin din tayo eh. Pero alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kaaway. So lahat ng gusto ng kaaway dati, ginagawa natin. Tama? Pero ngayon, nung nakakilala na tayo, di po ba, sabi ni Lord, pinalaya na tayo. Di ba? Ano sabi? He whom the Son sets free is free indeed. Pero, naging servant ka din ulit. Kasi, si Jesus na ngayon yung Lord mo eh. Pero dati, servant ka pero, ang demonyo ang Lord mo. Nakuha po ba natin? No? Pinalaya ka ngayon, pero ngayon nga, yung freedom na yun, you can be idle, you can be lazy, or you can choose to serve with that freedom. Hindi ka pipilitin ni Lord. Diba may kanta nga tayo dati na, I'm free. Diba? I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Diba? So, ito yung nangyari sa atin. Kasi nga po, dati, servant tayo ng devil, lahat ng gusto na paggawa sa atin ng demonyo, nagpapalipin tayo. Pero ngayon, again, Jesus came to our life, He set us free, pero ngayon nga, meron ng choice. Pwede mo siya hindi paglingkuran. It's up to you. You can be idle nga eh. Kaya nga ang tanong, magpapalipin ka rin ba kay Jesus na dati ay nagpapalipin ka sa kaaway? Pero ngayon, si Jesus na yung nagmamay-ari sa iyo. Do you want to serve God? Yun ang tanong sa atin. Kaya nga, mahalaga po yung paglilingkod natin kay Lord. Okay? Minsan, nakakalimutan natin ito eh. Natitake natin yung church for granted. Ba't nga ba ako nandito? Katulad ng binasa natin kanina, para lang mag-observe, para lang mag-criticize, para lang magpabigat, hindi maglingkod. Di ba? Pero, sabi po sa libro, makikita natin yung distinction ng early church, alam nila kung ano sila sa kanilang mga sarili. No, sabi po sa book, when the church was formed in the book of Acts, they referred to themselves as servants of God in their first congregational prayer. No, sabi po doon, and now, Lord, look upon their threats. Di ba? Kasi ito, pinipersecute na sila eh. Pero sabi nila, doon sa panalangin nila, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. So, servants of God, yung tawag po nila sa kanilang mga sarili. No? And then sabi pa nga po sa libro, they were servants of God who proclaimed the word of God. Tapos tingnan niyo po ito, no? As a result, dahil sila daw ay servant ng Diyos, as a result, they had the testimony of turning the world upside down. Okay? Sabi sa Acts 17:6, and when they could not find them, kasi hinahanap nila yung mga grupo ng mga Kristiyano eh. Kasi pinipersecute na nga nila eh. Nung hindi daw nila nakita, dinrag nila ngayon si Sister Joy. Siya lang yung nakita sa church eh. Wala tayo. Baka pumunta rito eh, Monday. So wala tayo. Nakita lang si Sister Joy. Sabi niya, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities shouting, this men, ito, sila to, who have turned the world upside down have come here also. So binaligtad daw nila yung mundo, meaning to say, maraming pananaw na yung nabago sa kanila doon sa lugar na yun. Maraming buhay na yung nabago, marami na silang na-reach out. Kasi nga, sa pamagitan nila, dun sa nagsishare ng gospel that time sa Acts, marami po ang
nakakilala sa Diyos at naligtas. Why? Kasi nagpagamit sila because they are God's servants. They became God's servants. So the book says, they were able to reach the whole known world in the first century even without airplanes, cell phones, computers, internet connection, and missionary agencies. How come? Kasi nga po, nakita nila yung opportunity ng paglilingkod. Nakita nila yung bigat, yung privilege pala na gusto ni Lord na gamitin ako. Kaya kapag ikaw ay may opportunity na magpagamit, makita mo na, teka, hindi ito tao. Diyos ang gustong gumamit sa iyo. So nakita po nila na gusto silang tawagin ni Lord, and they recognize yung high calling na paglingkuran ng ang ating Panginoon. Kaya nga, kahit dumating yung persecutions, yung hirap, na to the point na yung buhay nila nanganganib, yung pamumuhay nila, yung livelihood nila nanganganib po, no? Yung kabuhayan nila, hindi ito nagpahinto para sila ay maglingkod kay God. It is their badge of honor, yung persecution. Diba? Makikita mo sa Acts, pag binasa mo, nagpapasalamat pa nga sila eh. Lord, thank you dahil naging napasama ako sa inuusig. Kita niyo po, no? That's why serving God should always brings us joy sa buhay po natin. Kasi nga po, privilege kapag nagagamit tayo ni Lord. No? Sabi po sa libro, when Christ comes in His glory, pagdating daw ni Lord, He will commend those who serve, not those who just faithfully attend Sunday worship service. Okay? Taga-upo lang naman ako, dito naman ako every Sunday eh. Okay? Anong problema po dun eh? Pero, marami ka pang pwedeng gawin eh. Okay? Sabi po doon, no, sa passage, His master said to him, well done, good and faithful servant. You had been faithful over a little. Diba? Yung kahit na yung paghuhugas lang ng pinggan na yan. Dami namang pinggan itong hinugasan namin. Diba? Hindi man nakikita ng tao yan, nakikita ito ng ating Lord. Kaya nga sabi niya, you have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Tayo po ba ito? That when we are on the church, do we seek to serve or we just, again, take the church for granted? Sabi po sa libro, do you go to the church like you're going to the movie house or any place of amusement? This mindset is no better than a child in Sunday school who thinks that the church is a place to sing and play and have some free snacks. No, naalala ko po yung prayer meeting. Okay? Nung habang nakikinig po ako, di po ba si Carlo, tanong ng tanong, tapos na ba? Iluluto na ba yung noodles? Diba? Ang tatawa mo. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung prayer meeting, naiinip na siya. So parang ganun po, di po ba? Nasabi dito, parang hinahalin tulad tayo sa bata na naiinip na tayo kasi ang nasa isipan lang natin, yung para sa atin, kung ano yung makuha natin, hindi yung maglingkod. Okay? Kundi para maglibang lang tayo, kaya madaling nawawala yung attention natin sa church. Because you see the church as libangan lang. Hindi mo nakikita ito yung place na gusto mong paglingkuran, gusto mong magmalasakit dito. Ito daw po dapat ang calling na makita natin. Kasi ang call natin ay maging katulad tayo na ganun. Na totoong Kristiyano, na kapag totoo daw talaga na Kristiyano tayo, babaguhin ka talaga ni Lord and you will want to serve God. Amen. If you are a genuine Christian, you're subject to continuous change. So true Christians respond to the transforming power of the Word of God. Sabi nga po sa Romans 12:2,
Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So I pray na habang pinag-aaralan natin itong last lesson na ito, at pag natapos na po natin, ay mangusap po si Lord sa atin. Na baguhin niya po yung puso natin, yung isipan natin, at maglingkod talaga tayo. Hindi yung napipilitan ka, but you want to do it willingly. Okay? Kasi para po kay Lord lahat eh. Huh? So we will continue next week, at pag-aaralan nga po natin ay bakit ba tayo naglilingkod sa Diyos. Okay? What is the reason or rationale of our Christian service? Amen? Amen. So let's us all stand. Amen? Kung kayong mag-alala, at sabi ko nga po, masarap na nanamnamin natin. Last lesson na ito eh. Huwag nating madaliin at ang mahalaga maintindihan po natin. Okay? And I pray na talaga pong makita natin yung joy in serving in our local church. Okay? Ang ko naman, yung iba ay nakakaramdam ng pagod, pero there's a joy na hindi natin makukumpara sa paglilingkod sa amo natin, kumpara mo sa paglilingkod natin kay Lord ito. Eh? Tayo po lahat ay malaman niya. Panginoon, salamat po Lord sa gabi na ito na natapos po ang aming pag-aaral, ang aming gawain. And we just want to continue to lift your name on high, O God. Tulungan niyo kami, turuan niyo po kami sa mga susunod pa po na lesson 7 na tatapusin po namin, ay mas lalo po namin maintindihan at mangusap ang iyong pong mga salita para po mas lalo pa po kami, Panginoon, lumalim spiritually. Salamat po muli sa aming pastor, Pastor June Malaso, sa bahagi po ng libro na ito sa amin, at kami po ay nakakapag-aral. Continue to guide him, bless him, Lord, bless his family and ministry. Lord, this time I just want to lift to you, Lord, again our country, lalo na po, Panginoon, yung mga naapektuhan po ng lindol sa Cebu, O God. Lord, I pray, Lord, kayo po ang manguna sa mga government agencies, Lord, para yung mga walang matitirhan ay mabigyan po sila, Lord, ng matitirhan. Yung mga nawalan dahil sa lindol, yung mga namatay po, yung kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Bigyan niyo po sila ng comfort, O God. Even po, Lord, yung mga nasunugan po sa Davao, sa CDO, Lord, na bigla na lang kung merong malaking sunog po. Marami rin po ang naapektuhan na hindi ko lang po alam kung mga namatay, Panginoon. I pray, kayo na po ang manguna sa bansa namin, O God. Our country is hurting, Lord. Hindi pa po tapos yung usapin sa mga pagnanakaw ng mga matataas na opisyalis, Panginoon. Lord, you are sovereign. Alam ko po, Panginoon, hindi po lingid sa inyo lahat ng mga ito, God. Nakikita niyo po at pinapakinggan niyo po ang panalangin namin. At alam ko po, may ginagawa ko po sa pag-expose, Lord, ng mga ganitong katiwalian, Panginoon. And we want, Lord, our country, Lord, na umunlad, katulad ng pagtingin namin sa ibang lugar na maunlad dahil may leaders o may mga namumuno, Panginoon, na maayos. Lord, gusto rin po namin para sa aming bansa na maging ganun. Lord, bless niyo po ang mga OFWs, yung mga sacrifices po, Lord, ng bawat Pilipino na umaalis sa bansa para po maghanap ng kabuhayan para sa kanilang family. Lord, I pray, Lord God, ingatan niyo po sila. Ikaw po ang puno, Lord, ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. And dumating sa point, Lord, na kami po lahat
ay magiging option na lang ang pag-alis ng namin sa aming bansa, Panginoon. Dahil po maunlad na ang aming bansa. Lord, we just want to thank you dahil wala pong imposible sa inyo. Lord, continue to guide NWBC family. Lord, ang aming mga kapatiran na naghahanap ng work, we come to you, Lord, asking, Lord, for your help. Ikaw po ang mag-provide, Lord, ng trabaho po sa aming mga kapatiran, Lord. And I pray, Lord, na ikaw po magbigay, Lord, ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman, Panginoon. Sa aming mga family, sa aming mga magulang. Kayo po ang mag-ingat, maggabay sa kanila. Lord, ang mga bata namin dito sa church, I pray, Lord, pagpalain niyo po sila, ingatan, give them wisdom sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Lord, bless, Lord, the family of NWBC family. Lord, the loved ones of God, at yung mga nire-represent namin mga pamilya, Panginoon. Abutin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay, ingatan niyo po sila, O God. Even po ang aming bishop, ang aming mga kapasuran. Guard them. Protect their lives, O God. At maging daluyan lang po kami ng pagpapala para marami pa po ang makakilala sa inyo. Minsan pa po, we thank you for everything sa aming panandaliang pagwahiwalay. Be with your people. Bless them, Lord. Ikaw po ang aming pinupuri, pinapasalamatan. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Maraming